Good day, brothers and sisters. Muli, sama-sama tayo magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Let us open our hearts, our minds, and our spirits as we draw near to Him and experience the great love of Jesus. So great, you meant every tear my heart sustains. Even before I knew your name, you made a way. My soul sings, eternally you are faithful.
Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. We love you so much, Lord God, and we bring you back all the glory and praises that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat muli tayo po'y nagkasama-sama na naman. Siyempre kahit online po, pero salamat pa rin kay Lord dahil ang kanyang gawain ay hindi napipigil. Ano man ang mangyari, nandito pa rin tayo magkakasamang sumasamba, nagpupuri at talagang nagpapasalamat sa ating Panginoon. At sa araw pong ito, sama-sama tayong magbulay ng salita ng Diyos at nawa ang salita po ng Panginoon ay talagang maging kalakasan natin. Parang katulad nga po nung sinabi sa atin nung last Sunday, di ba? Na kung tayo ay nakikinig ng salita at isinasagawa natin ito, para daw po tayong isang bahay na nakatayo sa batuhan. Kaya dalangin ko po, ang salita ng Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng karunungan, ng pagkaunawa at kaalaman para talagang maisakabuhay natin itong mga ito. Okay, simulan ko po ang mensahe ng Panginoon para sa atin mula po sa Matthew chapter 24 verse 14. Ang sabi po diyan, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Ulitin ko po. "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Okay, so dalawang bahagi po yung verse na yan, pero dun po ako magbubulay sa gospel of the kingdom. Yung end time, saka na po yun. Okay. Okay, unawain po natin itong gospel of the kingdom. Kasi po, meron po nagtanong sa akin, ang sabi niya sa akin, "Pastor, iba pa ba yung gospel of Jesus Christ at gospel of the kingdom?" So, parang ano din ako noon, alam niyo yung parang nabulaga kasi, pero,
kung tutusin, isa lang po yun. Kaya lang minsan yung pagpapaliwanag natin, parang may kulang. Kasi katulad po nito, ang alam ko pong gospel ni Jesus Christ, ito yung kinalakihan ko at baka kayo rin, ang gospel po ni Jesus Christ is about His life, His works, His death, His resurrection. So, tapos pag tinanggap mo siya, kinilala mo siya, at dumating yung oras na ikaw ay namatay, ikaw ay pupunta sa langit. So, yun yung kinalakihan kong gospel ni Lord. Okay. Tapos nung na-encounter ko po yung tanong nabasa ko at na-encounter ko yung tanong na Gospel of the Kingdom, nakaramdam ako ng, ewan ko ba, parang may something kulang dun sa una. Okay. Pero, hindi po siya magkaiba. Okay? Hindi po siya magkaiba. So, ano po yung gospel ng kingdom? Ano po yung talagang sinasabing gospel ni Jesus Christ? Yun po ay patungkol sa kanyang buhay, okay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang muling pagbabalik, okay. Pero ang sabi po dyan, yung gospel ng kingdom, meron po ritong sinasabi na muli ma-establish yung kingdom ni Lord dito sa earth at as it is in heaven. Okay? Kaya nga po, naalala nyo yung sabi ng mga, yung nagtanong yung mga disciples kay Jesus Christ, turuan mo kaming manalangin. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanila? This then is how you should pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ano po yung kalooban ng Panginoon? Sabi niya, maghari ang kaharian ng Diyos, your kingdom come, dumating yung paghari ng Panginoon at mangyari ang iyong kalooban, ang sabi niya, dito po sa earth, katulad doon sa langit. So, ito po yung maganda nating isang pagbulay-bulayan at pag-aralan ayon sa salita ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ito rin po yung aming dalangin, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan, purihin ka, Panginoon, at tumadalangin kami, Panginoon, na maghari, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Nawa makita namin, maunawaan namin ang iyong kaharian, Panginoon. Let your kingdom come, your will be done, Lord, here on earth as it is in heaven, Panginoon. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, sige po, simulan po natin. Pag-aralan po natin yung Kingdom of God. Okay, ito yung sinasabi. Ang title po nitong ating pag-usapan is The Gospel of the Kingdom. Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Okay, syempre, para maintindihan natin to, balikan po natin yung original na paano kinreate ang heaven. Tapos po, sabi sa Genesis chapter 2, verse 7 to 8, ano po sabi yan? Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. The Lord God planted a garden toward the east in Eden, and there he placed the man whom he had formed to cultivate and keep it, or to work on it. Okay, may emphasis added po yan, ha? Okay. So, yung Eden po ay physical manifestation ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung tinatawag na God's atmosphere. Okay? Itong Eden na to, yun yung manifestation ng kanyang kaluwalhatian. At ang sabi po dyan, yung particular na environment niyan, nandyan ang Panginoon, nandyan ang ating Diyos. At nung nilikha ang tao, nilagay niya yung tao dun sa environment na yon. Okay? Tapos po dyan, makikita nyo dun sa Genesis chapter 3, verse 8, ano yan? They heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. So pinapakita po rito, yung Eden po ay pinananahanan ng kaluwalhatian ng Panginoon. At ang sabi dyan, narinig ng tao na ang Diyos ay lumalakad sa yung cool of the day, sa umaga. Okay? So, makikita mo, nandun na nanahan ng Panginoon. And the Lord gave him dominion and authority over this Eden, his kingdom. Eden is tangible, hindi po siya abstract or imaginary place katulad ng pagkakaunawa natin. And then,
sabi po diyan sa Genesis chapter 1 verse 26-28, ito na, nung nilikha ang tao, pinapakita rito, sabi ng Panginoon, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And then, next verse, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea. Pangalawang beses po inulit. Okay? Church, man was created in the image and likeness of God and given him dominion. Alam niyo po ba kung ano ang Hebrew word ng dominion? Tingnan niyo po ito. Okay? Yan. Sa Hebrew po, ang number 1 niyang nakalagay doon is radha, rulership or supremacy. Tapos yung pangalawa ay mamlaka. Ang ibig po sabihin ay kingdom. So pinapakita po rito sa Genesis, yung Eden na kung saan nagdudwal ang Lord, ibinigay niya ito na pagharian ng tao. So, man was given a kingdom. At yung kingdom na yun na ibinigay sa tao na sinabi ni Lord na cultivate it, manahan sila doon. Okay. Kaya nga pag-i-imaginein mo wow, imaginein mo mga kapatid, kung hindi kaya nagkasala si Adan at si Eva, ano kaya ang kalagayan ng mga tao ngayon? Okay? Bigyan niyo lang ng konting imagination o pag-iisip. Kung hindi kaya nagkasala si Adan at si Eva, ano kaya ang kalagayan ng tao ngayon? Kasi kita mo, grabe, di ba? They were created in the image and likeness of God. Tapos nandun sila sa Eden, dun sa spot, dun sa garden, inilagay sila ng Panginoon to work and cultivate it. At ang sabi po dun nagdudwell yung presence ng Panginoon. So yung Eden po ay isang environment o nandun yung atmosphere kung saan ang Diyos, ang kalwalatian niya ay nananahan. Kaso, ito po medyo medyo hindi magandang pangyayari. Nagkasala po yung tao at anong po sabi diyan? Yung image at likeness ng God dun sa tao na dungisan. Pumasok po ang kasalanan at ano po ang sumunod na senaryo? Pinalayas po sila sa presensya ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. At yun yung naging kamatayan nila. Listen, kapag ang tao nawala sa presensya ng Diyos dun sa environment niya, kusa siyang mamamatay. Wala po yung iniwan sa example, isda. Ano ba ang environment ng isda? Ang environment ng isda ay tubig. Okay? Yung isda, pag inalas mo sa tubig, ano po mangyayari sa kanya? Kahit hindi mo po siya patayin, kusa siyang mamamatay. Kasi yung tubig, yun yung environment niya. Yung tao, nilagay siya sa environment na kung saan dun siya mabubuhay, kapiling ang Diyos. Nagkasala. Kasi di ba sabi ni Lord, pag kinain mo yung bunga na yan, kayo ay mamamatay. Namatay po ba sila? Hindi po. Pero nung pinalayas po sila ng Diyos doon sa Eden, ano po nangyari? Nagkaroon ng kamatayan ang tao. Kaya nga, yun nga po, kapag nawala ka sa presensya ng Diyos, kung saan yung environment mo, talagang mamamatay ka. Okay? So, tingnan po natin itong case ng Eden. Napunta po sila saan? Sa wilderness. Tawagin po natin itong wilderness. Bakit po? Kasi, di ba, Eden is a fruitful ground, tapos pinalaya sila, at sa ibang translation, cursed ground. Napunta sila sa wilderness, isang wasteland. At ang sabi po doon, ito po yung matindi, ang curse na inabot ng tao, painful labor. Hindi po hard labor, painful labor. Sa ibang version, in pain, in sorrow, at sa New Living Testament po, translation, ang sabi po doon, all your life you will struggle to scratch a living from it. All your life you will struggle to scratch a living for it. So talagang paghihirapan po ng tao yung ikabubuhay niya. At ang masaklap nito, yung buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon,
nagkaroon ng kamatayan. Kahit anong gawin ng tao, hindi po siya bubuti. Pasama siya ng pasama. Pasama siya ng pasama. Why? Church, tandaan niyo po ito ha. Ang kasalanan po ng tao ay hindi basta disobedience. Tandaan niyo po ito ha. Ang kasalanan po ng tao ay hindi basta disobedience. Naalala niyo po nung tinakso ng demonyo o nung ahas si Eva? Ano sabi sa kanya? Totoo bang pag kinain mo yung bunga na yan, ikaw ay mamamatay? Tapos, di ba, sabi ni Eva, hindi. Tapos ganito. Tapos ano sabi nung demonyo sa kanya? Hindi. You will become like God, knowing good and evil. You will become like God. So alam nyo na, sa aking pagkakaintindi, kaya hindi nasaway ni Adan si Eva, kasi magkatabi po sila, di ba? Pagkakain ni Eva, inabutan, ibig sabihin magkatabi sila. So bakit hindi niya sinaway yung asawa niya? Para sa akin, para itong salitang tong magiging katulad ka ng Diyos ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Adan, magiging katulad ka ng Diyos. Church, this is the very sin of Lucifer. Pag binasa niyo po sa Ezekiel chapter 14. To become like God. And this is the root cause. Ito yung pinakaugat ng lahat ng kasalanan ng tao. Yung maging katulad siya ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi po sabihin to become like God ay meron kang power, nandun ka sa langit, ikaw para kang talagang makapangyarihan na yung mga Marvel superheroes. Hindi po ganun. Ano ibig sabihin yung you play God? Alam niyo po kung ano yun? Yung ilagay mo sa kamay mo ang buhay mo at ang iyong bukas na hindi kasama ang Diyos, inilalagay mo ang pagka-Diyos sa iyong sarili. Mga kapatid, wala tayong kontrol sa ating buhay. Gusto niyo ng patotoo? Tingnan niyo lang itong panahon natin, itong pandemic na inabot ng tao, itong COVID-19 na inabot ng tao. Sino may kontrol sa buhay natin? Wala tayong kapangyarihan sa buhay natin. At kapag ang buhay natin inilagay natin sa ating mga kamay, ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. Medyo mabigat po ng konti, hindi siya madaling unawain, pero mga kapatid, pag naunawaan po natin ito, makakalaya po tayo sa iba pang mga kasalanan na nangyayari sa ating buhay. Okay? May mga Kristiyano magsasabi, hindi ko naman nakakalimutan si Lord. Yun yung statement nila, pero ewan ko lang po. Okay, sagutin po natin itong mga tanong na to. Saan nanggagaling ang katigasan ng ating mga ulo? Pangalawa, bakit tila ang hirap sumunod sa prinsipyo ng Diyos? Totoo nga bang karapatan lang ang ipinaglalaban ng tao? O yung salitang, my will be done? Meron po magandang statement ako nakakuha dito. In the beginning, God created man into His own image and likeness. But man created a God into His own image and likeness. Pagdating po sa Genesis chapter 6, ano ang meron? Genesis 6, si Noah, ang arko at ang baha. So, nung bumaha, ano po sabi doon? Di ba, tinakpan yung pinakamataas na bundok. Pinakamataas na bundok, talagang bumaha. Okay? So, lahat ng traces sa Eden, naglaho na. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha, paulit-ulit na umabot ang Panginoon sa tao. Ano pong sumunod na pangyayari? Tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi po sa Genesis 17, verse 5, okay, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings
will come from you. A kingdom will come from you. And I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you. So, umaabot ang Diyos sa tao. So, ito pong blessing na ito kay Abraham, saan po ito nagkaroon ng katuparan? Ito po ay nagkaroon ng katuparan kay Moses. Okay? Sa Exodus 19, verse 5 to 6, okay, sabi po dyan, ito po yung itong verse na to, itong Exodus 19, papunta na po sila sa Mount Sinai, at bago sila pumunta sa Mount Sinai, nag-speak ang Panginoong Diyos kay Moises, at ang sabi ng Panginoon kay Moises, "Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation." So lumabas na naman yung kingdom. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. So kung susubaybayan po natin, yung nawalang pinagkatiwala ng Diyos kay Adan at Eva, hindi po huminto ang Panginoong Diyos para ito ay muling maitaguyod. Abraham and then Moses, nagkaroon po ng katuparan kay Moses. Sabi po dyan, "Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation." So through them, ito yung maganda, pinalasap muli ng Diyos sa mga tao ang kanyang presensya, yung dwelling place niya, yung God's atmosphere na tinatawag. Di ba? Pinag-create ng Lord si Moses ng tabernacle. O yung tinatawag na tent of meeting sa NIV, yung tabernacle, kung saan muli makakapiling ng tao ang Diyos. Yung presensya niya makakapiling muli ng tao. Kaya lang po, yun nga lang, medyo masaklap, ano po ang nangyari? Wala eh. Yung kasalanan po ni Adan at Eva, na ulit-ulit, nilagay nila ang kanilang buhay sa kanilang mga kamay, sa kanilang sariling pangunawa. Ano po nangyari? Wilderness. Physically, spiritually, nabura sa mapa ang Israel. Okay, ito po yung unang part. Okay, although yung kay Moises hanggang kay King Solomon, na-experience nila itong presence ng Lord, talagang kasama nila ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay sumasa kanila, ang kaharian ng Diyos ay sumasa kanila. Kaya lang po, yung kasalanan yun ay nanumbalik, at ano po nangyari? Wilderness. At nung nakabalik sila, halos hindi po sila makabangon. And then, praise God, isang araw, dahil sa biyaya ng Panginoon, binalikan muli ng Diyos ang tao, at ito naman panahon na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya lamang po, kung magbabasa po kayo ng Bible, sa Matthew, Mark, Luke, okay, maganda istorya. Pero pagdating po sa Book of John, chapter 1 pa lang, medyo hindi po maganda ang istorya. Bakit po? Sabi po sa John chapter 1, verse 10 to 11, He was in the world, si Jesus po, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Ang saklap Chapter 1 pa lang po yan. His own did not receive Him. At ang ministry po ni Jesus Christ ay talagang hindi po naging madali. Hindi po naging madali. Alam niyo po ang nangyari sa mga Israelita? Matthew 21. Ano po sabi diyan? Matthew 21:43. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Wow! Hindi biro yan, mga kapatid.
Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you. Bakit? Kasi mismong anak na pinadala, maranasan nilang muli ang biyaya ng Panginoon, ang presensya ng Diyos. Makapiling sila. Pero ni-reject nila. At mga kapatid, take note ha, Matthew chapter 21 yan. Alam niyo po ba kung ano ang context ng Matthew 21? Yan po yung parable ng landowner at vineyard. Yung landowner at vineyard sa verse 33 yata nagsimula yun. 'Di ba? Merong landowner, meron siyang ubasan, tapos aalis siya, pinagkatiwala sa mga manggagawa. Tapos nung nasa malayong bayan na siya, nagpadala siya ng tauhan para kunin yung harvest o yung portion ng harvest. Anong ginawa nila? Pinatay nila yung tauhan, pinatay nila yung tauhan. Sabi nung landowner, ay, padadala ko na lang yung anak ko, baka makinig sila sa anak ko. Pinadala yung anak, ano po ang sabi sa verse? Pinatay nila yung anak. Ano po nangyari? This verse, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you. Pero huminto ba ang Panginoon? Natapos ba ang istorya? Hindi po. Ang sabi niya, and given to a people who will produce its fruit. Kaya tama yung sabi ni Jesus Christ sa John 15:16 eh. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Ano po sabi ni Lord pa sa ibang verse? Sabi niya, the words I have spoken to you is spirit and life. So ano yung that will produce fruit? Fruit that will last? The fruit of life. The fruit of life. Ano yung fruit of life? Pagkain po ba to? Salita po ba ito ng Panginoon? It is God's presence in the midst of His people. Hallelujah. So grabe tong awesomeness ng kingdom ni Lord. Listen, the awesomeness of His kingdom will only be unfolded if the subjects, the sons and daughters of His kingdom, understand, execute, and proclaim it. So magre-raise up siya ng panibagong set ng people na magpuproduce na ng fruit. At sinabi ni Apostle Peter, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him, that you may declare the goodness of the kingdom of God. Kingdom that will produce light. Hallelujah. So kailangan natin maintindihan tong kingdom of God. Bakit? Kasi kung tayo po ay talagang born again believers kay Jesucristo, we are a kingdom citizen. At ibang klaseng kingdom ito, mga kapatid. Hindi mga ordinaryong tao ang laman ng kingdom na ito. Ano? Sons and daughter. Royal priesthood. Hallelujah. Amen? So, kung hindi natin alam to, mahihirapan tayo. Paano natin maintindihan yung Matthew 6:33? Kung wala kang alaman sa kaharian ng Diyos. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi mo nga alam yung kingdom eh. Ano ang isisik mo? So, kailangan natin mag-aral. Mga kapatid, sabi nga nung isang mangangaral, kung gusto mong maunawaan ng lubos ang Biblia, ang Bible is about the King, His kingdom, and its citizen. Sa ibang translation, the King, kingdom, and His kids. Okay? So, pag-aralan po natin to. Napakasarap bulay-bulayin ang salita ng Diyos, lalong-lalo na kung maunawaan natin to. Ito yung tanong, what is a kingdom? Alam niyo po, sa pag-aaral ko po nito, nasimulan ko pong pag-aralan ng kingdom about last 2 years ago, nung kami po yung nagkaroon ng youth camp. Ang title ng youth camp ay Your Kingdom Come. Nag-research po ako maigi kasi po yun yung naging title ng anniversary natin eh. Okay, Your Kingdom Come. Alam nga naman magpipreach siya ng kingdom, wala kang kaalaman sa kingdom. So nag-research po ako ng research, nagbasa po ako ng nagbasa.
ayan, sa daming librong nakita, meron po akong nakita magandang paliwanag mula po dun sa book ni Dr. Miles Monroe na Kingdom Principle. The concept of kingdom in its original and pure sense has been lost to our modern world. Bakit po? Kingdom as a concept does not exist anymore in the minds of people in Western civilization. Wala na. Wala tayong alam sa kung ano yung ibig sabihin ng kingdom. Particularly in the past few generations, because all the prototypes either have been destroyed or abandoned. Because there are no kingdoms or remnants of kingdoms left in the present world, we live in a generation who doesn't know about it. Para po yung nangyari sa Judges. After that whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Grabe, no? Nung namatay na yung henerasyon na yon, ano nangyari? Isang henerasyon ang pumalit na walang pagkakakilala sa Diyos. Parang ganito. Tayo, wala na tayong pagkakaalam sa kingdom. Bakit? Kasi yung henerasyon na yon, lumipas na. Anong meron tayo? Anong kinalakihan natin? Okay, ito po yung kinalakihan natin. A republic or democracy. Parehas po ba siya ng kingdom? Hindi po. In a kingdom, all power resides in the king. It is the king, therefore, who establishes the constitution for his kingdom. Ang republic po or democracy, it means the power lies with the people. Through their elected leaders, the people establish their own constitution. Pero ang kingdom po, hindi po ganyan. Okay? In a kingdom, all power resides in the king. It is the king, therefore, who establishes the constitution for his kingdom. The constitution of a kingdom is the documented will, purposes, and intent of the king. A kingdom constitution is stamped with the essence of the nature, character, and personality of the king. Gusto niyo pong maintindihan ng Matthew 6:33? Ang Matthew 6:33 po ay nakaloob po sa verses ng Matthew 6:25 hanggang 34. Naka-insert lang po sa dyan. At pag pinag-aralan nyo yun, anong sabi ng Panginoon? Huwag nyong hanapin yung bagay na ikabubuhay ninyo. Ang unahin nyong hanapin ang hari. Why? Because in the kingdom, kapag inuna mo ang hari, yung welfare ng tao, siya ang sumasagot sa kanila. Kaya huwag mong hanapin yung kakainin mo, yung dadamitin mo. Yun ang sabi ng Matthew. Kung sasabihin mo, ay hindi naman ganyan yung ibang kaharian eh. Yes, yung ibang kaharian. Pero hindi ang kaharian ng Diyos. Hindi po ang kaharian ng Diyos. Kung matututunan lang natin, seek His kingdom first and His righteousness, all these things, food, shelter, and clothing. Pag ang tao nakalimot sa concept ng kingdom, mapapahamak po ang tao. Bakit po? Basahin niyo po ang Book of Kings. Basahin niyo po ang Book of Chronicles. Kapag ang mga hari na inilagay ng Diyos sa Israel ay umaayon sa God's righteousness, yung blessing ng Diyos ay sumasa kanila. Pero kapag ang hari, inilagay niya ang pagkahari niya sa kanyang kamay, ano pong laging istorya ng Israel? Wilderness. Lusubin sila ng Philistine, lusubin sila ng Moabites, lusubin sila ng Amorites, at maraming kwento sa Bible, halos talagang pigain sila ng kaaway nila. Pero once na tumayo sila dun sa God's righteousness, ano po nangyayari? Hindi na nga sila nakikipag-away sa kaaway eh. Ang Diyos na ang lumalaban para sa kanila eh. Hallelujah! Kaya sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Man's efforts to establish kingdom government has produced defective, oppressive, and destructive models that have not fallen short of the noble aspiration of man. Ano po nangyari? Mankind's rejection of heaven's kingdom has led to the abolition of peace and the installation of inferior forms of government. Kahit anong pilit ng gawin ng leader na ayusin ang bansa, kapag ito ay wala sa kamay ng Diyos,
Here we see God's intent for the nation to be governed by heaven, from heaven to be an expression of His kingdom on earth. Kaya lang na-reject po yung gustong mangyari ng Diyos at ang nangyari, ayun, nawala ang paghahari ng Diyos sa tao. Pag-aralan mo, bigyan mo ng oras, unawain ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Kaya lang, kaya nga umalingaw sa akin yung gospel of the kingdom. Kasi po ano nangyari? Even Christianity itself becomes a religion. Even Christianity itself, lumayo dun sa design ng Lord, yung kingdom of God. Naging religion siya. Ano po sabi ni Dr. Maestro sa religion? Religion is defined as the adherence to a set of beliefs that regulate the moral, social, and ritualistic behavior of the individual. So yun na nagdikta sa kanya. So ang religion po, hindi ibig sabihin ng religion ay patungkol sa Diyos. Hindi po. Ang sabi po dyan, it is adherence to a set of beliefs. So matindi, no? Paano na-motivate o namomotivate ang isang tao na magtali ng bomba sa kanyang katawan at pumunta sa isang lugar na maraming tao at pasabugi niya yung sarili niya doon? Paano? Dahil sa galit sa Western? No. Because of religious belief. Hallelujah. Christianity becomes a religion. Religious people do religious things. It becomes a ritual. Bakit maraming frustrated na Christians? Because they found a religion and never met intimately the King of the kingdom of God. Naging miyembro ng isang simbahan, pero hindi nakilala ang hari. So, hindi mo ma-define ngayon, anong pinagtatalunan ng maraming tao ngayon? Sabi nga po dyan, religion become a powerful thing dito sa lupa na ito. Even kapwa sinasabing Kristiyano sa Kristiyano, nag-aaway. Hallelujah. At mga kapatid, bumalik po kayo ng history. Basahin niyo po ang history. Maraming ipinaglalaban ang tao sa pangalan ng relihiyon at kahit na pumatay pa sila ng ibang tao, masabi lang nila na sila ang totoong relihiyon. Grabe, no? So, in the Bible, ano po nung dumating si Jesus, tingnan niyo po, the first message of John the Baptist, repent for the kingdom of heaven is near. Si Jesus Christ, nung magsimula mag-preach, Matthew chapter 4, ano po ang unang preaching niya? From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. It's all about the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos at ang paghahari ng Diyos. Kaya nga, ayun, ulitin natin. Sabi ni Lord, tulungan niyo po kami manalangin. Ano po ba ang prayer? Bakit nagpaturo ng panalangin ng mga disciple? Ang tao, ang pagkaintindi ko po, ang huling hininga ng tao ay panalangin. Ang huling hininga ng tao ay panalangin. Ano ang dahilan bakit nagpaturo ang mga disciples ng prayer? Pero nung tinuruan sila ni Jesus ng prayer, very clear na sinabi ni Lord, this then is how you should pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. What is His will? To restore His kingdom on earth. Bakit? Kasi yun lang ang tanging paraan na magagamot ang tao. Kapag naghari ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Yun yung layunin ng Panginoon. Hindi lang tayo basta iligtas at pag namatay tayo, pupunta tayo sa langit. No. Gusto muli ng Panginoon ma-establish yung kingdom niya dito sa earth as it is in
heaven. Sabi po dyan, Matthew 24, mula kay Moffat, tsaka Living Oracles, and this gospel of the reign shall be preached all over the whole wide world as a testimony to all Gentiles, the whole world. And then the end will come. Tingnan niyo po yung una niyang sinabi. And this gospel of the reign. So binigyan, nakakapital po talaga. Nung tiningnan ko siya, nakakapital yung reign. So binibigyan din dito yung paghahari ng Panginoong Hesus. At hindi po ito basta tanggapin mo lang si Jesus as your Savior. We must know Him as our King. We must know Him our Lord. Tanong, ikaw kapatid, speaking about kingdom, kita mo, dahil sa kakapusan natin ng kaalaman sa kingdom, paano mo itrato ang king? Paano mo itrato ang king? Pastor, hindi ko naman nakikita ang king Siyempre, pag nag-worship tayo, iniisip mo si Lord. O sige, gawin natin, iniisip mo si Lord. Maraming mga mananampalataya hindi marunong gumalang sa presensya ng Diyos. Okay? Saan ka nakarinig o nakabasa ng kwento na pwede kang malate sa imbitasyon ng hari? Sabi po dun sa Psalm 65 verse 4, ulitin ko Blessed are those you choose and bring near. Every Sunday pag nagwo-worship tayo, you are invited to dwell in the presence of the King. Pero anong ginagawa natin? Kasi religious people nga Dumating ng late, wala siyang pakialam doon. Minsan kinabubuhay niya na yun. Bakit? Kasi ang totoo lang, wala siyang galang doon sa mahal na hari. Kung ginagalang mo ang presensya ng Panginoon, and you are invited, and take note, mga kapatid, hindi lahat ng tao na iimbitahan. Hallelujah! Ito na, online service. Anong ginagawa mo? Paano ka humaharap sa king? Pag nasa church, late na dumating, nagmamadali pang umuwi, umaangal, ang tagal naman ng service. Tapos online service, nakaupo na nga lang, nagmamadali pa rin, galit pa sa 1 oras. Alam niyo kung bakit sila ganoon? They don't know that better is one day in the courts of the Lord than to dwell 1,000 elsewhere. Mas mabuti yung 1 araw sa piling ng Diyos. Pero 1 oras na nga lang, 2 oras hinihingi sa atin, hindi natin maibigay. And then sinasabi mo, may respeto ka sa hari. Okay. Mag-soul searching tayo. Kung hindi mo kayang magbigay ng oras sa public worship, how about your private worship? How about your devotion time kay Lord? Hindi mo ba alam, yung ginagalaw mo sa labas ay indikasyon lang kung ano yung ginagawa mo sa loob? Hindi mo kayang dayain yun, kapatid. If you cannot worship God in private, you cannot worship God in public. Hallelujah. Gusto niyo po ng verse? Malakay chapter 1 verse 6 to 8. A son honors his father and a servant his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. You place defiled food on my altar. Literal po yan So anong ibig sabihin ng spiritual defiled food? Anong meaning niya? Sumasamba tayo sa kung paano lang natin basta gusto sambahin ang Diyos. Sa Old Testament, bakit napakaraming proseso bago ka makalapit sa Panginoon? Hindi basta-basta pwede kang lumapit sa Panginoon. But praise God, yes, thank God through His grace. At anong sabi doon sa Malakay? Anong sabi nila sa offering? What a burden. Okay, I will end in this. Alam niyo po ba kung ano ang nangyayari sa isang tao na nakakatagpo ng kaharian ng Diyos? May nangyayari sa kanya? Opo, biblical po yan. Tingnan po natin sa Matthew chapter 13, verse 44 to 46.
The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Mga kapatid, bigyan nyo ng magandang pag-iisip ito, ha? Ano sabi diyan? Again, the kingdom of heaven is like a merchant. Naghahanap ng magandang uri ng perlas. Pag nakatagpo siya ng isang may malaking halaga, great value, sabi, he found one of great value. Ano sabi doon? Ibebenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at bibili niya yung perlas na yun. Oh. Tanong, kapatid, nakita mo na ba na ang kaharian ng Diyos na katulad ng isang mamahaling perlas na mayroong halaga? Kasi kung hindi mo pa siya nakikita ganung kahalaga, hindi mo kayang iwanan ang lahat ng tinatangkilik mo. Hindi mo maiiwan. Kung hindi mo pa nakikita ang great value ng kingdom, hindi mo talaga kayang iwanan lahat ng tinatamasa mo dito sa mundo. Okay, meron kang magandang bahay, it's a fine pearl. Okay, meron kang sasakyan o mga sasakyan, it's a fine pearl. May pera ka sa bangko, maganda trabaho mo, it's a fine pearl. Nag-aaral ka, nagpapakadalubasa ka para magkaroon ka ng magandang trabaho and someday marating mo yung gusto mong marating. Yes, it's a fine pearl. But those fine pearls cause us to search for more and more and more. Why? Because if we are honest enough, yung fine pearls na yun, hindi kayang tumugon sa hinahanap ng katauhan natin. There is something inside us. Sabi nga sa Romans, yung creation, naglolong sa Creator. Kaya hindi matapos-tapos ang paghahanap natin. Kaya maraming frustrated na Christian. Bakit? Kasi yung groaning ng heart nila, Romans chapter 8, di ba? The creation groans. The creation groans. May longing ito. At ang hinahanap nito yung Creator niya. At kapag hindi niya makita yung kingdom ni Lord, yung presence ni Lord na bumaba, at maranasan niya, kapatid, kahit anong tamasahin mo sa buhay, hindi ka magiging masaya. Sinasabi natin na ang great value ng kingdom sa buhay natin, talagang si Lord lang. Pero sa worship nga lang natin parang lagi tayo nagmamadali, parang lagi na lang mahaba, parang hindi natin siya mabigyan ng panahon. Kulang sa oras, busy tayo. Hallelujah. Church, gaano kahalaga sa iyo ang kaharian ng Diyos? How can you preach a kingdom na hindi mo pinapahalagahan? Dito po tayo magtapos at ito'y dalangin ko, magbigay sa atin to ng magandang pagbubulay sa ating isipan. Gaano kahalaga sa atin ang kaharian ng Diyos? At mga kapatid, minsan pa kung nakaramdam tayo na parang tingin natin ay kulang tayo sa pagpapahalaga sa kaharian ng Panginoon, sa ating mahal na hari, tama-tama, communion nga ngayon, at lumapit po tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba, pagpapasalamat na palagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makadulog sa Kanya, matama ang ating pananampalataya, magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Sabi po dito sa unang Korinto, sapagkat ang tinanggap ko sa Panginoon, ang siyang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, pinagpasalamat ito, kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo,
gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sapagkat hindi ka tumigil ng pag-abot sa tao. Alam namin ang kinahinatnan ng mga tao na lumalayo sa iyo, piniling mamuhay sa sarili nila. Pero Panginoon, bilang anak mo, sa oras pong ito ako'y nagpapakumbaba, dumudulog sa iyo Panginoon, at sa pamamagitan ng tinapay na ito, inaalala ko po Panginoon ang sakripisyong ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo para sa isang dahilan lamang. Muli itatag mo ang kaharian ng iyong Ama dito sa lupa katulad ng sa langit. At naririto kami, Panginoon, nakikibahagi sa iyong hirap, sa iyong biyaya, Panginoon. At minsan pa, nais namin maging bahagi na yung kaharian, Panginoon, at dinadalangin maghari ka sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong katawan na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, sapagkat yung pagdurusa ay nagbigay sa amin ng kagalingan, Panginoon. Hindi lamang sakit sa pisikal, kundi sakit sa aming espiritual. Ang kabayaran ng kasalanan, Panginoon. Muli, salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong katawan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Gayun din naman, kinuha niya ang saro at pagkatapos sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom at sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay o minom sa saro ng Panginoon ay talagang minamarapat niya na ipahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Panginoon, sa sarong ito, minsan pa inihahayag namin. Alam namin darating ang iyong kaharian, Panginoon. Inaalala namin ang iyong gawa, ang pagtubos sa amin at dumadalangin, Panginoon, maging bahagi ng iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Lord, minsan pa, salamat po sa dugong nabubo dun sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At dalangin ko, Panginoon, minsan pa ang iyong banal na dugo na siyang naglilinis sa aming puso, sa aming buong katauhan, ay minsan pa, Panginoon, maging deklarasyon ng aming pananampalataya na muli iahayag ang iyong kaharian, maghahanda para sa iyong pagdating, Panginoon, aasam, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. At dalangin ko, patuloy kaming ingatan hanggang sa matagpuan namin ang araw na yun. Salamat pong muli. Ito po ang aming dalangin, aming Ama, minsan pa sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Sige po, patuloy po tayo sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa biyaya mo. Lord, hayaan mo ang panalangin mo ay maging panalangin namin. Hayaan mo ang sambit ng aming bibig sa tuwi-tuwi na ay ang nais mo, Panginoon. And we're praying, Lord God, O our King, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Father, we pray, hayaan mong matutunan pa namin ng marami pa, hayaan mong bigyan namin ng oras, Panginoon, ang pagbubulay na iyong salita, lalo na, Panginoon, patungkol sa iyong kaharian. Aming Diyos, aming Panginoon, pagharian mo po kami sapagkat hinahayaan namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyong mga kamay at kinikilala ka namin bilang aming hari. Kinikilala ka namin bilang aming Panginoon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po. Minsan pa sa iyo po ang lahat ng papuri, ng pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Hallelujah.
Ngayon po, dadako po tayo sa ating tithes and offering. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang tithes and offering ay kasama po sa principles ng constitution ng kingdom. Opo, kasama po yan. So, hindi po ito pangreliyong gawain ang magbigay ka ng ikapu at ng iyong mga kaloob. Sapagkat ang sabi po sa Exodus, no one is to appear before God empty-handed. You cannot come to the King empty-handed. Ganyan po kahalaga ang ating tithes at ganyan po kahalaga ang ating mga offering. Kasama po siya sa protocol ng kingdom. Kaya mga kapatid, kung patuloy natin talagang inuunawa ang kaharian ng Diyos, na pagharian tayo ng kaharian ng Panginoon, gayon din ganun kahalaga ang ating mga ikapu at mga kaloob sa Kanya. At makikita nyo po sa baba kung paano po tayo makakapagbigay sa ating mga tithes and offering. Tingnan nyo lang ma'am po yung screen po dyan sa ibaba para sa instruction upang ibigay ang ating mga tithes and offering. Sige po, kung handa na po tayo, nais ko po, manalangin po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari. Panginoon, maraming salamat po sa pagbubulay at pagbibigay mo sa amin ng yung mga salita. Dalangin ko, Panginoon, hindi ito matapos dito. Father, we pray na maunawaan pa namin ang patungkol sa iyong kaharian. Alam ko, marami pa, Panginoon, at dalangin namin na sa pag-uumpisa ng patungkol sa iyong kaharian sa araw na ito, marami pa po kami matutunan dito. Magkaroon kami ng karunungan, ng pagkaunawa, at kung paano namin ito ma-apply sa aming mga buhay. Thank you, Father, for your grace, sa blessings na ibinibigay niyo po sa amin at naririto po kami, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo ang aming ikapu at naririto rin, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga handog bilang paggalang namin at pagbibigay puri sa iyo, aming mahal na hari. Thank you, Lord God. Minsan pa, to you all the glory and honor and power and praise. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Mga kapatid, dalangin ko po ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo, ang biyaya ng Panginoon ay sumama sa inyo, ang presensya ng Diyos ay lagi nating maranasan sa ating mga buhay. Sa pangalan po ng ating hari, ang hari ng mga hari, ang Panginoong Hesukristo. God bless po. Amen.